Ang kwentong ito ay tungkol sa isang assignment. May isang lalaki na laging galit at naiirita sa lahat ng oras. Para sa kanya, pasanin niya ang lahat ng gastos sa bahay at ang responsibilidad ng buong pamilya ay nasa kanya. Sabi pa niya, ang mga kamag-anak at kaibigan niya ay laging bumibisita sa kanyang bahay. Madalas siyang nabubugnot at lagi niyang pinapagalitan ang kanyang anak kahit minsan ay wala naman itong ginagawang kasalanan. At madalas na nag-aaway sila ng kanyang asawa. Isang araw ay lumapit sa kanya ang kanyang anak at sinabing, "Tay, tulungan mo po ako sa aking assignment." Pinagalitan ng lalaki ang kanyang anak at pinaalis niya ito. Nang kumalma ang tatay ay pumunta siya sa silid ng kanyang anak at nakita niyang natutulog na ito. Hawak pa rin ng bata ang kanyang assignment. Napaisip ang tatay kung ano ito kaya't kinuha niya ito at binasa niya. Ang tanong sa assignment ay, magsulat ng isang talata tungkol sa mga bagay na hindi mo gusto sa una. Ngunit sa kalaunan ay naisip mo na maganda pala ang mga ito. Heto ang sinulat ng bata. Nagpapasalamat ako sa final exam kasi mahirap ang maghanda para dito, pero gumaganda ito kasi bakasyon na pagkatapos. Nagpapasalamat ako sa mga gamot. Bagamat masama ang lasa ng mga ito dahil mapait ito, pero nakakagaling naman ang mga ito sa sakit ko. Ayoko rin ang tunog ng alarm clock, pero ito ang nakakatulong na gumising sa akin sa umaga at nagsasabing buhay ako. Nagpapasalamat din ako sa aking mabuting tatay. Kapag pinapagalitan niya ako ay nalulungkot ako, pero may mga araw na binibigyan niya naman ako ng mga laruan at pinapakain ng mga masasarap ng pagkain. Minsan ay nakikipaglaro din siya sa akin. Pagkatapos niyang basahin ang homework ng anak, ay napatigil ang tatay at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang mga pinagdadaanang problema. Ang sabi niya sa kanyang sarili, ang dami kong gastos sa bahay, pero ang ibig sabihin nito ay may bahay ako at sa awa ng Diyos mas pinagpala ako kaysa sa mga taong walang bahay. Kailangan kong pasanin ang responsibilidad para sa buong pamilya ko, ngunit ang ibig sabihin nito ay may pamilya ako, may asawa at anak, at sa awa ng Diyos ay mas mapalad ako kaysa sa mga walang pamilya at nag-iisa lang sa buhay. Patuloy na dumarating ang aking mga kaibigan at kamag-anak sa bahay. Ang ibig sabihin nito ay may mga taong sumusuporta sa akin sa panahon ng kalungkutan at kaligayahan. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Patawad at hindi ko nakikita ang iyong pagmamahal sa akin. Pagkatapos maisip ng tatay ang biyaya at kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang lahat ng kanyang iniisip at mga inaalala niyang problema ay biglang nawala. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Pumunta siya ulit sa silid ng kanyang anak at hinalikan niya ito sa noo at nagpasalamat siya dito. Sa buhay, anumang problema o sitwasyon ang ating kinakaharap, kapag tinitingnan natin ang mga ito sa negatibong pananaw, ay mananatili tayong mababalisa at mag-aalala sa mga ito. Ngunit sa sandaling makita natin ang parehong sitwasyon mula sa positibong pananaw, ay magbabago ang ating pag-iisip at magiging mas masaya tayo. May mga pagkakataon na wala kang kontrol sa sitwasyon. Ang mabisang panlaban mo dito ay ang maging positibo ka at isipin na malalagpasan mo ito at ang paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at may mabigat na pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat. Ito ay isang kwento tungkol sa isang barbero. Nagpunta ang isang lalaki sa isang barbershop para magpagupit ng buhok. Nang umpisahan ng barbero ang kanyang trabaho, nagkaroon sila ng magandang pag-uusap. Napag-usapan nila ang tungkol sa napakaraming bagay at iba-ibang paksa. Pagkatapos ng ilang minuto,
ay napag-usapan nila ang tungkol sa Diyos. Ang sabi ng barbero ay, "Hindi ako naniniwala na may Diyos." "Bakit mo naman nasabi yan?" tanong ng customer. Ito ang sagot ng barbero. "Kailangan mo lang lumabas sa kalye para mapagtanto na wala talagang Diyos." Dagdag pa niya, "Sabihin mo sa akin kung talagang may Diyos. Nandyan ang napakaraming tao na may sakit, ang daming mga krimen na nagaganap sa mundo, ang daming mga nagugutom. Kung meron talagang Diyos, ay hindi magkakaroon ng pagdurusa ang mga tao." Sabi pa ng barbero, "Hindi ko maisip na ang isang mapagmahal na Diyos ay magpapahintulot sa lahat ng mga bagay na to." Napaisip ang customer ng isang sandali, ngunit hindi ito sumagot dahil ayaw niyang magsimula ng pagtatalo. Tinapos ng barbero ang kanyang trabaho at umalis na ang customer sa shop. Pagkalabas ng customer sa shop, nakita niya ang isang lalaki sa kalye na may mahaba at maduming buhok at may napakahabang balbas. Ang customer ay tumalikod at pumasok muli sa barbershop. Nang makapasok siya ay sinabi niya sa barbero, "Alam mo ba, hindi ako naniniwalang may mga barbero sa mundo." Nagulat ang barbero sa sinabi nito at sinabing, "Bakit mo naman nasabi yan? Nandito ako at ako ay isang barbero. Kakagupit ko pa lang sa'yo kanina." Sumagot ang customer, "Di ako naniniwala dahil kung merong barbero ay walang mga tao na mahahaba at maruruming buhok at mga mahahabang balbas, kagaya ng lalaking yon sa labas." Pero totoong may mga barbero. Ang sagot nito sa customer, "Ang nangyayari lang ay hindi pumupunta ang mga tao sa amin." Sumagot ang customer, "Eksakto. Tama ka dyan. Kaya totoong merong Diyos. Ang nangyayari lamang ay hindi siya pinupuntahan ng mga tao. Hindi siya hinahanap at sinusunod ang kanyang patnubay. May mga tao na walang pakialam sa iba at nabubuhay lamang para sa kanilang sarili. Kaya naman napakaraming pagdurusa sa mundo." Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maniwala tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Siya ay mabuti, tapat at mapagmahal. Humingi tayo ng patnubay sa Kanya. Nag-aantay lang siya na lumapit tayo sa Kanya. Matuto tayong magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sana'y i-like niyo ito at mag-subscribe kayo sa channel na ito. Sana ay ma-share mo rin itong video sa iba. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang mayamang lalaki at ang kanyang anak. Minsan ay may isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na bata pa ay tamad, madali para sa kanya ang gumastos at hindi man lang tumutulong sa anumang gawain sa bahay. Kagustuhan ng negosyanteng tatay na matutunan ng anak ang kahalagahan ng pagtatrabaho. Isang araw tinawag niya ang kanyang anak at ito ang sinabi niya sa kanya, "Anak, simula ngayon ay makakakain ka lang ng hapunan kung magtatrabaho ka at magdadala ka ng iyong kinita sa araw." Hindi makapaniwala ang bata sa kanyang narinig. Pero nang nakita niya seryoso ang kanyang ama, napagtanto niya na hindi ito nagbibiro sa mga sinabi niya. Dahil dito nag-alala ang bata at pumunta ito sa kanyang nanay. Sinabi ng bata ang lahat tungkol dito sa kanyang nanay. Dahil ayaw ng nanay niya na mapagalitan o kaya hindi makakain ang anak niya ng hapunan, binigyan niya ito ng pera. Dumating ang gabi at habang nasa hapagkainan, tinanong ng ama ang anak tungkol sa kanyang kinita sa araw na yon. Agad namang ibinigay ng bata ang pera. Pagkakita dito ng ama, naisip niya na mukhang hindi ito pinagpagura ng bata, kaya sinabihan niya ang bata na itapon ang pera sa balon sa labas. Di man nagdalawang isip ang bata, lumabas ito at tinapon niya ito sa balon. Pagkatapos ay pumasok na ito at kumain na ng kanyang hapunan. Kinabukasan pinapunta ng tatay ang kanyang asawa sa bayan sa kanyang mga magulang.
Pagkagising ng bata, pinaalalahanan siyang muli ng kanyang tatay tungkol sa kondisyon niya para makakain siya ng hapunan. Sinabihan din niya ang bata na pumunta ang nanay niya sa kanyang mga magulang. Dahil alam ng bata na wala ang nanay niya para magbigay sa kanya ng pera, pumunta ito sa isa niyang lolo. Binigyan siya ni lolo ng pera. Pagkadating ng gabi, tinanong siya ng ama tungkol sa kinita niya. Binigay ng bata ang kanyang pera. Muli niyang sinabihan ito na itapon ito sa balon. Walang pag-aatubili na inihagis ng bata ang mga ito sa balon. Pagkatapos ay bumalik siya sa hapagkainan para kumain ng hapunan. Alam ng tatay na walang ibang magbibigay sa bata ng pera kundi ang kanyang lolo. Kaya bago matulog ay pumunta siya sa lolo at sinabi sa kanya ang tungkol sa kondisyon niya sa bata. Naintindihan ito ng lolo. Kinabukasan ay lumabas ang lolo para hindi siya puntahan ng bata para humingi ulit ng pera. Sa umaga, pinaalala muli sa kanya ng ama ang kondisyon niya para makakain siya ng hapunan. Pinuntahan ulit ng bata ang kanyang lolo para humingi ng pera ngunit hindi niya ito mahanap. Sa pagkakataong ito, dahil walang pwedeng tumulong sa kanya, ay napilitan ng bata na pumunta sa palengke para maghanap ng trabaho. Pagkaraan ng mahabang oras, isang tindera ang pumayag na bigyan siya ng trabaho. Sinabihan siya ng tindera na magbabayad siya sa kanya ng 10 piso kung madadala niya sa kanyang bahay ang kahon na naglalaman ng mga prutas. Di na tumanggi ang bata at dinala niya ito sa kanyang bahay. Napakabigat nito para sa bata dahil hindi siya sanay na gumawa ng anumang gawain at pagod na pagod ito. Pagkatapos niyang magawa ang trabaho, nanginginig ang kanyang mga paa at masakit ang kanyang likod. Kinagabihan ng umuwi siya ay pumunta siya sa kanyang ama at ibinigay nito sa kanya ang 10 piso. Pagkatapos ay gaya ng dati, sinabihan siya ng tatay niya na itapon ang kinita niya sa balon. Sa pagkakataong ito, hindi matanggap ng bata na itatapon lang ang kanyang perang pinagpaguran, kaya tumanggi siya na itapon ito. Napaiyak siya sa kanyang tatay at sinabing, "Tay, ang buong katawan ko ay pagod at ang likod ko ay pulang-pula sa ginawa kong trabaho. Pagkatapos ay ipapatapon mo lang ang pera sa balon?" Ngumiti ang tatay at sinabing, "Nahihirapan ang loob natin kapag ang ating pinagpaguran ay hindi pinapahalagahan. Sa nakalipas na 2 araw, nakakuha ka ng mga barya na hindi mo pinagpaguran. Nakuha mo ang mga ito sa nanay at lolo mo. Kaya hindi masakit sa'yo na itapon mo lang ang mga ito sa balon." Napagtanto ng bata ang halaga ng pagsisikap at pagtatrabaho. Naunawaan niya ang kanyang pagkakamali at pinasalamatan niya ang kanyang ama sa mahalagang aral na ito. Lagi nating tatandaan na minsan ang pinakamagandang aral sa ating buhay ay nagmumula sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sana'y mag-like and subscribe kayo sa channel na ito. Maraming salamat. Ito ay isang kwento tungkol sa isang basong gatas. May isang mahirap na batang lalaki ang naglalako ng mga paninda sa bahay-bahay upang suportahan ang kanyang pag-aaral. Habang siya'y naglalakad ay napagtanto niya na meron lamang siyang konting pera sa kanyang bulsa at siya ay nagugutom. Nagpasya siyang humingi ng pagkain sa susunod na bahay. Subalit, nawalan siya ng lakas ng loob nang buksan ng isang magandang dalaga ang pinto. Sa halip na humingi ng pagkain, ay tubig na lang ang hiningi niya. Naisip ng babae na mukhang gutom ang batang lalaki, kaya binigyan niya ito ng isang malaking baso ng gatas. Ininom ito ng batang lalaki at pagkatapos ay nagtanong ito, "Magkano ang utang ko sa'yo?" "Wala kang utang sa akin," sagot ng babae.
Itinuro sa amin ng aming inay na huwag tumanggap ng bayad para sa nagawang kabutihan. Sumagot ang batang lalaki, "Kung ganun, nagpapasalamat ako sa iyo mula sa aking puso." Sa pag-alis ng bata sa bahay na yon, hindi lang lumakas ang kanyang pakiramdam sa pisikal, kundi lumakas din ang kanyang pananampalataya sa Diyos at sa tao. Handa na siyang sumuko na sana sa buhay dahil sa sobrang kahirapan. Makalipas ang maraming taon, ang babae ay nagkaroon ng malubhang sakit. Hindi mapagtanto ng mga lokal na doktor kung ano ang sakit niya. Naisip nila na ipadala ang babae sa lungsod, kung saan tumawag sila ng mga magaling na doktor para pag-aralan ang kanyang pambihirang sakit. Isang magaling na doktor na si Dr. Howard Kelly ay tinawag para sa konsultasyon. Nang marinig niya ang pangalan ng bayan na pinanggalingan ng babae, napuno ng kakaibang liwanag ang mga mata niya. Agad siyang pumunta sa silid ng pasyente. Pumasok siya upang makita kung sino ito. Nakilala niya ito kaagad. Bumalik siya sa kanyang opisina, determinadong gawin ang lahat para mailigtas ang buhay nito. Mula sa araw na yon ay binigyan niya ng espesyal na atensyon ang kanyang kaso. Pagkatapos ng mahabang laban, ay sa wakas gumaling ang babae. Hiniling ni Dr. Kelly na ipadala sa kanya ang final bill para aprubahan niya ito. Tiningnan niya ito at may sinulat siya sa bill, pagkatapos ay ipinadala na ang bill sa kwarto niya. Nag-aalala ang babae na buksan ito dahil sigurado siyang aabutin ng buong buhay niya para mabayaran ito. Nung mabuksan niya ay nakita niya ang nakasulat dito. Ito ang nakasulat sa kanyang bill. Bayad na lahat dahil sa isang basong gatas. Ito ang tunay na kwento ng buhay ni Dr. Howard Kelly. Siya ay isang magaling at kilalang doktor, pero di niya kailanman nakalimutan ang isang basong gatas na binigay sa kanya o ang kabutihan na naranasan niya nung siya ay bata. Minsan, isang gawa lang ng kabutihan at pagmamalasakit ang kailangan para mabago ang buhay ng isang tao. Maging dahilan ka sa pagngiti ng iba. Maging dahilan ka para maramdaman ng iba na mahal sila at upang maranasan nila ang kabutihan ng tao. Maging mabuti tayo lagi dahil lahat ng tao ay may kinakaharap na laban na hindi natin alam. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat. Ito ay kwento tungkol sa sikreto ng tagumpay. Isang araw, may isang lalaki na empleyado sa pabrika. Tinuruan siya ng kanyang mentor na isang matandang technician na bawasan ang pagsasalita, mas damihan ang gawa at wag tumigil sa pagpapaunlad ng kanyang kakayahan sa bawat aspeto ng operasyon sa pabrika. Makalipas ang 10 taon ay nagretiro ang matanda at ang lalaki ay naging isang technician din. Itinuloy niya ang kanyang trabaho na may parehong dedikasyon at kasipagan, gaya ng itinuro sa kanya. Isang araw, binisita niya ang kanyang mentor. Nakita ng matandang mentor na tila malungkot ito, kaya tinanong niya ito kung ano ang gumugulo sa kanya. Ang lalaki ay nagbigay ng kanyang saloobin. Ang sabi nito, "Sinunod ko ang lahat ng iyong sinabi sa akin sa maraming taon. Kahit na ano ang ginagawa ko, tahimik lang ako palagi at pinagbubutihan ko ang aking trabaho. Alam kong mahusay ang trabaho ko sa pabrika at natutunan ko ang lahat ng kailangang matutunan doon. Ang hindi ko maintindihan ay yung mga iba na walang karanasan o kakayahan kagaya ng sa akin. Lahat sila ay na-promote na. Habang ako, maliit pa rin ang sahod ko. Ang sweldo ko ay gaya nung ako'y apprentice mo pa." Tanong ng matanda, "Sigurado ka ba na mahusay ang iyong trabaho sa pabrika?" Ang lalaki ay tumango at nagsabing oo. Ang mentor niya ay nag-isip. Pagkatapos ay lumingon siya dito at sinabing,
Mag-day off ka muna. Kailangan mo munang magpahinga. Gumamit ka ng anumang dahilan na gusto mo. Oras na para bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga. Nagulat ang lalaki sa binigay na payo ng matanda, pero napagtanto niya na tama ito at siya ay nagpasalamat dito at mabilis na umalis para gumawa ng request para makapag-day off. Meron pa sanang gustong sabihin ang matanda sa kanya, ngunit nakaalis na ito. Nang bumalik siya sa trabaho pagkatapos ng araw na di siya pumasok, tinawag siya ng manager sa opisina upang sabihin sa kanya na hindi naging maayos ang operasyon sa pabrika noong wala siya. Madaming naging problema na karaniwang naaayos niya at wala silang ideya kung paano lutasin ang mga ito. Napagtanto ng manager ang kanyang kahalagahan sa trabaho at nagpa siya itong ipromote siya sa posisyon ng senior technician. Ito ay upang pasalamatan siya at hikayatin na panatilihin pa niya ang kanyang magandang trabaho. Nasiyahan ng lalaki dahil dito. Alam niya sa kanyang sarili ang laking tulong ng kanyang mentor at naisip niya na ang kanyang sinabi sa kanya ay ang sikreto ng tagumpay. Mula noon, sa tuwing ang lalaki ay napapaisip na hindi siya pinapahalagahan sa trabaho o mas malaki pa dapat ang ibigay sa kanya kumpara sa kanyang natatanggap ay agad siyang nag-a-apply na mag-day off sa trabaho. At pagbalik niya kinabukasan, ay laging ang sitwasyon niya ay napapabuti at nagiging pabor sa kanya. Ang ganitong estilo ay nagpatuloy ng mga maraming buwan. Ngunit isang araw, nalaman ng lalaki na pinatalsik siya sa trabaho. Hindi ito makapaniwala at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kaya nakipagkita siya sa kanyang mentor upang malaman niya kung anong naging pagkakamali niya. Bakit ako nawalan ng trabaho? Ang tanong niya sa kanyang mentor. Hindi ko ba ginawa ang lahat ng mga binilin mo? Sumagot ang mentor niya, sa totoo lang hindi mo ito ginawa. Kaagad ka kasing umalis nung nag-usap tayo dati. Naintindihan mo ang unang kalahati ng aral. Ito ay ang walang nagbibigay ng anumang atensyon sa isang bumbilya na laging nakabukas. Kapag ito'y nakapatay, doon lamang napapansin ng mga tao ito at napagtatanto nila na pinagwawalang bahala nila ito. Gusto mo na kasing gamitin kaagad itong natutunan mo, kaya mabilis kang umalis. Hindi mo tuloy narinig ang ikalawang bahagi ng aral nito. May kalahating aral pa, sabi ng lalaki, at naisip niya na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ano yung ikalawang bahagi na aral? Tanong niya sa mentor niya. Nagsalita ang mentor at ibinigay niya ang kanyang punto. Ang sabi niya, ang ikalawang kalahating aral na mas mahalaga kaysa sa una ay ang katotohanan na kung ang isang bumbilya ay laging namamatay, asahan mo na balang araw ay papalitan ito ng isang mas maaasahan. Sino ba sa tingin mo ang may gusto ng bumbilya na hindi nagbibigay ng liwanag? Sa buhay, huwag mong hayaan na baliwalain ka ng mga tao. Pero lagi mong gawin ng mabuti ang trabaho mo. Huwag kang titigil sa ginagawa mong trabaho dahil lamang sa hindi mo nakuha ang gusto mong mangyari. Kung gagawin mong mahusay ang trabaho mo, malalaman mo na lang balang araw na gagantimpalaan ka sa iyong pagsisikap. Sa ating buhay, maraming tao ang nagmamahal sa atin. May mga kaibigan ka ba o pamilya na binabaliwala mo? Lagi silang nandyan para sa'yo. Paano kung dumating ang isang araw na wala na sila sa buhay mo? Huwag mo nang hintayin ang araw na mapagtanto mo kung gaano sila kahalaga sa'yo. Magpasalamat ka ngayon sa magandang kapalaran mo na kasama mo sila sa buhay mo. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat.